Ngayong hapon, magluluto ako ng kalabasa. Ito ang merienda namin ng xiao-xiao kong alaga. Dito sa Taiwan, ang kalabasa medyo may kamahalan. Itong isang piraso, 90 NT. Nagre-range siya ng 170 sa Pinas. Masarap ang kalabasa dito, malaki ang laman. Isinasama ko na rin ang buto sa pagluto. Paborito ito ng lola ko, marami siyang nakakain pag ganito ang niluluto ko. Naalala ko lang nung bata kami, nagkakasya na kami dito sa kalabasa, linagang kamote, linagang mais, hindi na kami naghahanap ng iba pang merienda. Minsan yun na rin ang pagkain namin pag walang bigas. Sa panahon ngayon, masyado nang maarte ang mga bata. Hindi mo na sila mapakain ng linagang kamote, linagang kalabasa, o minsan ayaw na rin nilang kumain ng linagang mais dahil gusto na nila laging milk tea. Pagtanda nila, saka lang nila marirealize na sana nung maliliit pa sila, kumain na lang sila ng maraming kalabasa at kamote para humaba ang buhay nila pagtanda nila. Sa Pinas, pag may sarili kang lupang pwedeng pagtamnan, hindi ka naman talaga magugutuman. Sa Pinas kasi, minsan yung mga ibang tao, maarte sila sa pagkain. Dito naman sa ibang bansa, nagkakasya na sila sa mga linagang kamote, linagang kalabasa, minsan linagang mais. Kahit walang kanin, sa Pinas, pag wala tayong kanin, hindi tayo kakain. Tayong mga Pilipino kasi, nasanay tayo sa mga kanin. Kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi. Walang katapusang kanin. Ganito lang pala lulutuin ang kalabasa. Maghiwa ka lang ng luya, tapos igigisa mo na lang siya. Ang luya, pandagdag ng amoy sa linuluto nating kalabasa. Pag medyo golden brown na yung luya natin, pwede na natin ilagay yung kalabasa. Halo-haluin lang natin. Sa panahon ngayon na sobrang mahal yung mga bilihing pagkain, huwag nang masyadong maarte sa kakainin. Huwag na rin makipagbunggahan sa kasalan o sa birthdayhan dahil masyado nang mahirap ang buhay ngayon. Pagkatapos na nating halo-haluin, lagyan na natin ng tubig para maluto siya ng maayos. Bago natin takpan yung niluluto nating meriendang kalabasa, lagyan na natin ng asin. At konting betchin, lagyan din natin ito ng asukal para may lasa bago natin siya takpan. Masarap ang lasa ng kalabasa pag nag-agaw yung alat at tamis ng linuluto natin. Takpan na natin para mabilis lumambot ang ating nilulutong kalabasa. I-check natin paminsan-minsan kung malambot na at kung naubos na ba yung tubig. Dito kasi sanay ako sa chopstick, kaya tusukin ko lang ito ng chopstick at titignan ko kung malambot na. At pag malambot na ito at naubos na yung tubig, ibig sabihin nun pwede nang hanguin. Kaya hanguin na natin at tikman natin kung masarap ba talaga ang luto nating kalabasang ginisa pang merienda. Sa Pinas, ang kalabasa minsan ginagawa nating ulam. Dito rin naman sa Taiwan, ginagawa rin naman nilang ulam minsan. Pero para sa akin, mas gusto ko itong gawing merienda. Yung kakain ka nito, tapos iinom ka ng tea o kaya coffee, ang sarap. Masarap din pala itong gawing chips. At syempre, hindi pa uhuli yung pinakbet na nilalagyan talaga natin ng kalabasa. At the best din pang dinengdeng ang kalabasa na may malunggay, tapos sasahugan mo siya ng dilis o kaya tinapa. At syempre, pwede rin lagyan ng sardinas o kaya tinggal yung dried fish na walang ulo. At ito ang moment of truth. Tikman na natin kung masarap ba talaga. Ang sarap. Ano pang inaantay nyo? Magluto na rin kayo ng pangmerienda nyong kalabasa.